Nanawagan ng Department of Agriculture sa mga nagtitinda ng manok na magbaba ng retail price sa harap ng patuloy na pagbaba ng farm gate price nito. Ang ulat mula kay Matapos humirit ang ilang grupo na ibaba ang suggested retail price ng manok sa pamilihan, hinihiling ngayon ng Department of Agriculture sa mga nagtitinda sa palengke na ibaba ang retail price kasabay ng patuloy na pagbaba ng farm gate price nito sa mahigit 50% simula Enero ng taon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba na sa 48 hanggang 52 pesos kada kilo ang farm gate price ng manok mula sa 78 hanggang 82 pesos kada kilo noong Enero. Sa ngayon, nasa 130 hanggang 135 ang retail price ng manok kada kilo na dapat umanong ibinebenta lamang sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo. Ayon pa sa grupo, nasa 50 pesos kada kilo lamang ang diferensya ng farm gate sa retail price. Nasa 175 hanggang 180 pesos kada kilo naman ang SRP ng karne ng baboy, habang ang farm gate price nito ay nasa 111 hanggang 113 pesos kada kilo. Nasa 60 pesos hanggang 65 pesos kada kilo lamang daw dapat ang diferensya ng farm gate sa retail price. Yung SRP naman, ceiling lang naman yung inaano dyan na you cannot go beyond this price. Pero pwede mo maibaba Hindi, ang magbabiolate ka lang ng SRP pagka sinobrahan mo doon sa SRP. Kasunod nito ang hiling ng DA sa mga nagtitinda na sumunod sa itinakdang SRP at huwag manamantala. Pare Pilipino, no? Bilang mga Pilipino, magtulong-tulong tayo. Yung mga retailer, hinihingi ko po sa inyo, ibaba nyo ang halaga doon sa tamang kikitay nyo dahil at the end of the day, tayo-tayo rin magkakasama. Pag nawala ang manok, ang mga magmamanok, wala rin kayo magiging hanap buhay. At hindi tayo makakalaki, hindi lalago ang ating industriya kung hindi tayo magtutulong-tulong. Malaking dagok naman daw sa mga chicken grower ang patuloy na pagtangkilik ng mga Pinoy sa imported na manok na siyang nagpapahina at unti-unting pumapatay sa industriya. Yung mga fast food chains, etc., hindi namin maunawa ay nag-cancel pa ng mga orders sa iba naming mga members. Pagkatapos imported ang binibili. Hindi na namin maalam kung saan kami lulugar. Sabi nung araw, kailangan mag-import kasi kulang. Ngayon sobra-sobra na, imported pa rin ang tinatangkilik nila. Baka marahil mura. Gayunman, inaasahan ng ahensya na sa kalagitnaan ng Mayo, babalik na sa normal ang presyuhan ng manok sa pamilihan. By middle of May to end, magno-normalize na sana to. Para lahat naman ng mga magmamanok, kumita ulit at sumiglat yung negosyo nito. Para sa telebisyon ng si Dina Pagibitan.